So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Saan man po kayo naroroon. Ingat-ingat lang po palagi. And of course, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. And andito tayo muli para magbigay na naman po ng isang reaksyon tungkol nga po dito sa makikita natin sa ating title na si Doc Lab. May paratang kay Kalingap Lab. Nako, matindi ito guys kasi pagdating sa pera, talaga nga namang talagang walang tigil itong mga tinatawag na anti-kalingap sa paggawa ng mga fake news. At yan po ay hindi natiis na ni Kalingap Rab para hindi sagutin. So, abangan natin maya-maya lang kung ano ang sagot ni Kalingap Rab dyan, guys. And saan nga ba itong sinasabi na namang ano nga ba itong pera na sinasabi, no? So, bago ang lahat, syempre, mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers and patuloy lang po natin suportahan palagi ang buong Team Kalingap, no? Sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rob. So, samahan po ninyo ako guys hanggang dulo ng video na ito. So, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Sabi ni Doc Antay, may kahati daw sa YouTube niya. Di daw kagaya kay ko. Ha? Saan na naman galing yung fake news na yan? Pambira. Yan ang hirap sa mga Antay. Naniniwala sila sa mga fake news na wala namang katotohanan. Yan pong YouTube channel po ni Carla ay sa kanya po yan lahat. Ano? Siya pong may hawak niyan. Yung bank account niyan nasa kanya. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi, mga kasinungalingan ng mga anti-kalingap na ito. Ano? So, yun pala yun guys, no? Si Carla pala. YouTube channel pala ni Carla yung sinasabi nila na actually yung pinaka-revenue or yung kinikita ng YouTube channel ni Carla, yung pala yung sinasabi nila na nakikihati. Itong si Kalinga Prab po, ano? And yan, malalaman natin mamaya kung ano nga ba talaga ito, kung ito nga ba ay talagang makatotohanan ba o hindi. Basta ang narinig natin kay Kalinga Prab, yan ay isang fake news pero meron din siya sasabihin mamayang pagpapaliwanag tungkol dito, ano? And diyan natin malalaman kung talagang ito ay fake news nga ba. And of course, no, kahit hindi magpaliwanag si Kalinga Prab, ako'y naniniwala na ito ay isang malaking fake news. Bakit naman gagawin ni ano 'yon? Bakit naman gagawin ni Kalinga Prab na makihati sa sa revenue or kinikita ng YouTube channel ni Carla po, ano? Eh, laki naman ang kinikita ng mga channels ni Kalinga Prab. Bakit kailangan makihati pa siya, no? So, yan. Hindi ako naniniwala dyan, guys. And pakinggan po natin dahil meron din pong pagpapaliwanag ni Kalinga Prab dyan. So, ito. No? Bakit kukunin ko pa yung sahod nun? Ba't kahatian ko pa yun? Sa tingin niyo makakapagawa ng sariling bahay kung hahatian ko pa yung YouTube channel niya? Yun. So yun, ang liwaliwanag naman guys, no? Alam naman natin na si Carla ay talagang kasalukuyang nagpapagawa ng isang napakagandang bahay at kung nakikita po ninyo, ito ay isang bungalow pero hindi po talagang yun na yung pinakaplano ni Carla doon guys. Kumbaga, ang pundasyon po nito ay nakaabang para pwedeng gawin itong two stories o kaya magkakaroon man ito ng second floor pagdating ng araw na magkaroon siya ng dagdag na budget. So yun po, nakaabang po yung mga pundasyon niyan. Kayang-kaya yung load ng second floor kung sakasakaling ipagpapatuloy pa ito ni Carla. So yun ang sinasabi ni Kalinga Prab. Paano makakapagtayo si Carla ng sarili niyang bahay kung nakikihati pa siya sa revenue? Totoo nga naman, di ba guys? Di ba? Grabe talaga. Nung nag-start, nagkukuha tayo ng pasahod sa editor. Pero nung kaya na niyang mag-edit, wala na po. No? Wala na tayong kinukuha. Yung nagsisimula pa lang, kasi syempre, binibuild up natin yung channel niya. Syempre, tayong gumawa ng channel, may editor pa ako, may pinapa-edit ko yung vlog niya. That time, nagkukuha ako para sa editor. No? Pero ngayon, matagal na po, sa kanya na po yun. Hinayaan po na po siya sa kanyang sariling YouTube channel. No?
Kaya nga po nakapatayo ng sarili niyang bahay. So, yun pala yun guys, no? So, may sinabi si Kalinga Prab dito na sa totoo lang kasi si Kalinga Prab ang gumawa ng channel ni ni Carla po and siyempre nung nag-uumpisa ang nag-aano talaga diyan nagma-manage si Kalinga Prab. And dahil hindi naman kakayanin ni Kalinga Prab na siya pa yung mag-i-edit dun sa mga videos ni Carla ay ipinapaubaya niya ito sa isang editor na siyempre yung editor ay kailangan may kaunting bayad din and malalaman natin mamaya kung magkano man ito guys. Hindi ito kalakihan. Pero siya yung nag edit dapat lang naman talaga na magkaroon ng bayad. And yun na nga, at that time, ay nung nag-uumpisa pa lang, kagaya na sabi ni Kalinga Prab, ay talagang kinukuhanan ng kaunti yung kinikita and hindi napupunta yon kay Kalinga Prab guys. Kumbaga, napupunta yon doon sa nag edit ng mga videos or uploads ni Carla doon sa kanyang channel. Baka naman na ito yung mga nung panahon na yan, alam ko nasa kalingap pa itong si Doc Lat eh. Siguro baka narinig-rinig niya ng mga ganon pero gumawa siya ng or na misinterpret niya and ginawa niya ngayon ng panibagong issue wala talagang tigil. Naku po, iyan na naman tayo. Ano? Sa ako magbawas man ako nung before, nung nagsisimula pa lang, yung na binabawas ko para sa editor, is magkano lang po? 5K, para lang sa editor. Siyempre, So yun, 5,000 pesos ang ibinabawas para sa editor. Pasahod po yun sa editor. Alangan namang si Kalinga Prab pa ang magpasahod sa editor sa paggawa sa sa YouTube channel ni Carla. Siyempre, kumikita yung channel na yon ay marapat lang din na magbayad yung channel na yon dun sa nag edit di po ba? Kumbaga kaunti lang yon 5,000 kung i-compare sa kinikita naman po ng channel ni Carla. So, gano'n. Maliit na bagay. Kumbaga ay pinalalaki ng mga anti-kalingap. And ito yung isang sigurong malaking katanungan, no? Bakit hindi tumitigil itong mga anti-kalingap sa paggawa ng mga issues, no? Kung ano-ano lang yung kanilang mga ginagawa. Well, isa lang yung alam kong paliwanag diyan, guys, eh. Kasi if ever na hindi sila gagawa ng issue, wala naman manonood sa kanila. 'Di po ba? Kasi yung community naman po nila, wala naman pong nangyayari na talagang maganda na nangyayari po. Yan ang aking pagkakaalam at yan ang aking opinion. So, kailangan nila maghanap ng itatopic na medyo talagang kahit yung mga kung sino-sino diyan na nanonood ay magkaroon ng interes para panoorin po ito Gano'n. Yun po yung technique ng mga ng mga anti-kalingap. So, at i-expect niyo na rin 'yan guys siyempre na wala silang sasabihin na maganda tungkol sa kalingap kasi nga ayaw nila sa kalingap, 'di ba? Kumbaga nakikipag kompetensya sila or basta yung nasa kabilang side po sila. Yun po ang katotohanan diyan. So, wag po kayong mag-expect na magandang sasabihin ang mga anti-kalingap dito sa kalingap po mismo. Ang maririnig nyo lang diyan, walang iba kundi paninira, pakikipagkompetensya na hindi naman po sila kinokompetensya. Alam naman po natin na ang kalingap ay talagang na ito, kumbaga malalim na ang naging ugat po nito. Kumbaga matagal na at marami nang napatunayan. Marami nang natulungan na mga individual. Marami nang naiangat sa buhay na mga dati na mga talagang halos sadsad na sa kahirapan. So, kung pinaplano po nila na ito ay buwagin, nako, ay parang suntok sa buwan po yan guys. So, tuloy natin. wala naman ang libre ngayon, guys. Yun, totoo yun. Wala man ang libre ngayon. 'Di ba? Pero matagal na po yun, yung nagsisimula pa lang yung channel niya. No? So, guys, pa-comment ka diyan kung kailan nag-umpisa yung channel ni Carla. I think kung di ako nagkakamali, mahigit isang taon na po ito, yung channel ni Carla. So, ibig sabihin, matagal na. Umpisa naman nung kumbaga siguro mga 2 months, 3 months lang siguro, tatlong sunod na gano'n yung pangyayari na
kailangan niya magbayad sa editor. Pero at that time na marunong na si Carla mismo na mag-edit ng kanyang sariling video, ay itinurn over na ni Kalinga Prab totally yung pagmamanage mismo sa channel ni Carla. Na kay Carla na po yun. Kumbaga, dumidiretso na sa bank account ni Carla yung kinikita, lahat-lahat. Siya na yung gumagawa pag nag-video, nag-edit. Kumbaga, hindi na siya pinakakailaman. Kumbaga, guidance na lang ang ginagawa ni Kalinga Prab kay Carla tungkol sa paggawa ng video. Kumbaga, tinuturuan pa rin kung paano ba yung tama. Para syempre, alam nyo na, eksperto na itong si Kalinga Prab. Hindi po ba? So, ituloy natin. Ngayon, talagang tinurn over ko na kay Carla yung kanyang sariling Yun. YouTube channel. At yan ay nakadirekta na po sa kanyang bank account. Ayan. Ganun kaswerte po ang mga beneficiaries natin. Ganun sila ka-blessed. Bakit nga ba sinasabi na napakaswerte ng mga beneficiary na nagkaroon ito sa pamamagitan lang ng pagkakaroon ng channel po nila, ano, talaga sobrang swerte. Alam niyo kung bakit, guys? Ang hirap po talaga. Try nyo din, no? Para masubukan nyo. Try nyo gumawa ng YouTube channel, gumawa kayo ng sarili ninyong video, i-upload nyo sa YouTube. Ngayon, diyan nyo makikita kung magkakaroon din ba kayo ng subscribers, mamomonetize kaya yung inyong video channel. Yan po, ang dami pong daming pagdadaanan. Hindi po talaga basta-basta, sa totoo lang. Ang daming rules itong si YouTube po, ano. And kaya siguro nasasabi ni Kalinga Prab na napakaswerte ng mga beneficiaries, lalo-lalo na yung mga YouTube channel na dahil napakadali ng mga kanilang pinagdaanan po, ano, tungkol sa pagkakaroon nila ng channel. Kumbaga, nung i-turn over mismo ni Kalinga Prab yung mga channel po nila, kagaya ni Carla, ay talagang ano na, kumbaga nakaangat na, kumbaga ba. Alam niyo naman, siyempre, pagka andito ka sa Kalingap community, suportado ka rin, natural, ng mga netizens na naniniwala sa Team Kalingap. Kaya iyon po, na sobrang swerte talaga. Hindi kagaya po namin dati na nung nag-umpisa talagang pahirapan po, guys. Sila talagang ganun lang kabilis. So, yun po ang aking pagkakaunawa dyan. No? Kaya yung mga haka-haka na ginagawa ng mga anti-kalingap na kasinungalingan, paninira sa kalingap, lahat po yan ay hindi totoo. No? Kasinungalingan. Siyempre, tinredor nga ako eh. Siyempre, doon pa lang, paniniwalaan niyo pa po ba yan? Siguro ang sinasabi ni ano dito, guys, ni Kalinga Prab ay walang iba kundi si Kape, ano? Kasi yan ang madalas nating marinig na talagang nag-traitor po sa kanya na matindi, matindi talaga yung ano nitong si Kape, Kape. Si Kapeso, tinredor po ako niyan. Ayun, siya nga. Pati yan, tinulungan ko yan. Inano ko yan, promote kong YouTube channel. Lahat, ginawa ko. Winelcome pa, natulog pa yan ni Papa sa Lighthouse. Pero anong kapalit pala ng lahat ng yon is, yan. Yung ginagawa niya ngayon sa Kalingap. Actually, hindi lang naman siya, no, si Kape, ang pinatulog sa Lighthouse ni Kuya Val at tinulungan, kumbaga, at i-promote. Yan, ha? Yung mismong dalawa, na si Mang Iking tsaka si Manas kung tawagin, talagang galing din sa Lighthouse po yung mga yan. Dumating sila sa daet na nangangapa, kumbaga, ay talagang dahil sa Kalingap, nagkaroon sila ng chance na mapaganda yung kanilang YouTube channel dahil sa pagpo-promote ng Kalingap po sa kanila, lalong-lalo na itong si Doc Lab po, ano, madalas na makasama dati ni ano yan. Galing yan actually kay Kuya Val eh. Tapos karoon siya ng break na mapasama kay Kalinga Prab. And doon na siya talaga nakilala kasi iba kasi kung mag-promote si Kalinga Prab, guys, pagka isinasama niya sa kanyang mga lakad, sa kanyang mga pagbisita sa mga beneficiaries o kaya sa pag-i-scout, talagang pinopromote niya. Kumbaga, iniaangat niya, pinapakilala niya ng gusto yung mga nakakasama niya at dyan talaga. No? Alam niyo rin naman yan, guys. Napanood niyo rin naman yan kung paano yung mga nangyari. At ito nga, at ano na sila, bigla na silang nag-iba.
yung pagmumukha niya is kilala na sa pangtatraidor, no? Aray Hindi na ko. mabubura yun sa history. Gaya ng pagpapatulpo ni nung isang Kalingap Angel, gaya ng Well, guys, hindi naman masisisi ko bakit maraming nagagalit or naglalabas ng kanilang sariling nararamdaman tungkol sa mga bumaliktad, no, sa Kalingap, lalong-lalo na diyan kay sa sinasabi ni Kalingap Rob na si Kape at saka si ano, yung dating Kalingap Angel na nagpatulfo, no? Talagang mahirap ng mabura 'yon. Talagang ano kasi, iba kasi yung kwento na nangyari, guys. Kumbaga, inalagaan ng gusto, no? Minahal, sinuportahan, tapos out of the blue, ganun na, no? pagpapatulpo nun, di na yun mabubura. Mahirap na 'yon. Di ba? Wow. Yung beneficiary mo, tapos pinatulpo ka. Yun yung kakaiba. Kakaiba talaga. Sobrang kakaiba talaga 'yon. Kahit nga si Carla, habang pinapanood yun, talagang ano siya eh. Nung kasal ni Kakay, kapatid ko, habang nanonood siya ng gulat na gulat din siya. Sabi ko, grabe, paano niya nagawa yun? Even si Carla mismo. Si Carla na yan kumbaga, perspective ng ano natin yan. Sikat din yan. Kumbaga, nasa halos ka-level yan ni kumbaga, same sila ng katayuan. At nabash din yan before si Carla, di ba? Na-reactionan din yan, di ba? Mas malala pa nga dati, nabalahura din yan before, pero hindi siya nagpatulpo. Kaya Sa totoo lang, guys, no, maraming nagulat. Kumbaga, wala siguro halos nag-expect unless sa mga nakakaalam lang kung ano yung plano po nilang pagpapatulfo kay Kuya Bal, no? Sila lang yung nakakaalam. Siyempre, hindi na sila magugulat. No, pero yung mga walang kaalam-alam talaga na ipapatulfo si Kuya Bal, ang dami po nagulat talaga diyan, guys. Kumbaga, ang dami na bigla. Kasi yun na ang isang pinaka ano siguro pinaka matindi po na yung community na tumulong sa isang beneficiary ay biglang ipapatulfo. Grabe po yun, guys. Naniniwala ako na mahirap talagang yun, mawala sa kaisipan ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga nakakakilala po, sa mga nakakakilala or mga sumubaybay. No? Mahirap na talagang mabura yun. Ako mismo, nanghihinayang doon sa mga pangyayari na yon kasi basta, alam nyo na rin siguro, alam nyo na rin siguro yun. Hindi ko rin talaga ini-expect malayong malayo sa aking isip na mangyayari talaga yung pagpapatulfo na yun, guys. And ako naniniwala ako na kung siya lang mismo, yung beneficiary, isama mo na yung kanyang mga magulang, ay siguro malaki yung malaki yung doubt ko, pagdududa ko na gagawin nila yon, no? Kung sila lang. Siguro ay merong puwersa na nagtulak po para gawin po nila yon. Yun ang aking sariling pag-a-analyze dito and sarili kong opinion, guys. Kasi masubaybayan naman po natin kung paano nag-umpisa ang lahat-lahat, di ba? nung napanood niya yung may nagpatulpo, gulat na gulat siya. Sabi ko, OMG. Ganun talaga ang reaction niya. Naluluha-luha din siya, sa totoo lang. Ayan, siyempre kung ako nagulat, kung maraming nagulat, lalong-lalo na siguro yung mga nakakasama niya dati, yung mga kapwa niya sinasabing Kalingap Angel, of course, magugulat talaga sila. No? Kasi nakasama na nila yan eh. Kumbaga nakasalamuhan na nila. Kumbaga kahit papano nagkakilala na sila personally, yung mga personal na bagay-bagay ay nagkakilala na po sila. Hindi man po ganun kalalim pero may alam na sila tungkol sa bawat isa po natural, magugulat talaga sila. Kung ang iba nga nagulat, lalong-lalo na po sila, di ba? Kaya iba po si Carla, huwag niyong ikumpara si Carla dyan. No? At meron pang, yun na nga, napanood ako na sinusulsulan na umalis na daw si Carla.
Pambira Grabe ka, naman. ipapahamak ko pa yung bata. Ano yung kapalit ng pag-alis? Mga bashing, gaya ng nararanasan ngayon nung isang umalis. Eh di mas lalong na-depress yan. Alam niyo guys 'no, sa sarili ko lang na pang-intindi, yung mga bashing na nararanasan nung umalis ay talaga mahirap pigilan 'yon. And, naniniwala ako guys, nakikita naman po natin 'yan na ang mga nambabash sa kanya ay nag-uumpisa talaga sa mga hindi nag-e-expect po ano, na gagawin niya. Nagagawin niya yung, nangyari na pagpapatulfo. Siyempre marami pong na-disappoint at, siyempre maglalabas sila ng, kanilang, sariling lalabas nila, may gusto nilang i-express yung kanilang nararamdaman. So, yun po ay napagkakamalan na bashing 'no. Siyempre nga naman, 'pag na-disappoint isang tao at, hindi mailabas yung kanyang nararamdaman, yung iba kasi hindi kayang kimkimin yung kanilang nararamdaman na pagkaka-disappoint. So, hindi natin masisisi kung bakit nila nailalabas ito po ano. So, yun ang aking paniniwala. Uh, Saka yung bashing po, yan nangyayari dun sa umalis. Hindi po namin kasalanan yun. Yun po ay, yun yung opinion nila ng mga viewers. Yun, exactly 'no, at, hindi kayang i-control ng kalingap 'yan kasi hindi naman kilala ng mga kalingap, ng Team Kalingap, yung mga netizens po 'no. Kumbaga kung saan-saan nanggagaling po yung mga 'yan, alam niyo na, ay magkaroon ka lang sariling internet connection, ay puwede ka ng ano, makapanood. So, hindi naman magkakakilala personal ang mga netizens, ang dami po niyan. Milyon milyon po 'yan 'no. So, hindi po maikokontrol 'yun. Sabihan actually ginagawa ni ano 'yun, ni Kuya Bal na huwag i-bash, huwag silang i-bash. Kahit si Kalinga Prab, huwag nang i-bash. Pero may magagawa ba? Kung may magagawa ba kung yung mga netizens ay nambabash po sila, no? Ganon din naman po doon sa sumusuporta sa kabila. Nambabash din naman po sila dito sa Kalingap. Kumbaga, hindi rin naman po nila nakokontrol. So, ganon din po yung dito sa kabila. Dito sa Kalingap, paano ikokontrol yung mga, ano, yung mga netizens? Netizens yan eh. Tsaka, ano yun, karapatan po nila na maglabas po ng sama ng loob, no? Di yun sarili, di namin yung opinion yun. Opinion yung mga viewers sa kanya. Yan. Komento yun ng mga viewers sa ginawa niya. No? Hindi na natin may erase yun. Kumbaga di na natin mababago. Kasi yun yung opinion nila eh. So yun, yun talaga ang opinion nila. Hindi natin, walang pwedeng mag-control diyan, no? Sa mga naglalabas ng kanya-kanyang opinion tungkol sa isang tao. Lalo't lalo at lalo na kapag hindi nga wala kasi nag-e-expect eh. Kumbaga ang layo sa isip ng mga viewers na mangyayari yung bagay na yun. Siyempre, nabigla sila, nagulat. So, makakapaglabas talaga sila ng ano, ng sarili nilang opinyon. So, yun lang guys, ang aking sariling opinion din. And sana ay nagustuhan po ninyo ang ating ginawang reaction ngayon. And if ever na nagustuhan po ninyo, ay huwag po natin kalimutang pindutin yung like button. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot na rin po yung subscribe button. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. So, magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, pansamantala, papaalam po muna ako. So, bye-bye.